Paano kung ang sikreto sa pagbabago ng iyong kapalaran ay hindi nakatago sa bundok ng ginto, kundi nasa isang simpleng simbolo na maaari mong iguhit ngayon mismo? Sa loob ng maraming henerasyon, may mga bulong-bulungan sa Pilipinas tungkol sa mga hiwagang marka na nagbubukas ng mga di nakikitang pinto, nagdadala ng swerte, biglaang pera, at bihirang oportunidad sa pangkaraniwang buhay. Isipin mong isang umaga, abutin mo ang iyong pitaka at maramdaman ang tahimik na enerhiya sa loob nito na parabang dininig na ang iyong mga dasal. Mahika ba ito? Pagkakataon lang ba? O baka naman may nakalimutang karunungan na kayang baguhin ang iyong tadhana sa simpleng pagguhit ng isang simbolo sa iyong pitaka ngayong gabi? Halika, tuklasin natin ang lihim na ito ng magkasama. Sa Pilipinas, ang pitaka ay hindi lang lalagyan ng pera. Ito ay simbolo ng pag-asa, sipag, at mga pangarap na malapit sa puso mo. Mula sa pinakamaliit na sari-sari store hanggang sa pinakamalaking opisina, halos bawat Pilipino ay nakarinig na ng mga kwento, ipinasa ng mga magulang, lolo't lola, o ng matalinong lola, tungkol sa mga lihim na ritual para anyayahan ang kasaganahan. Baka nasubukan mo nang tupiin ang iyong unang pera sa partikular na paraan, o nagtago ng barya sa isang lihim na bulsa, umaasang makakaakit ng swerte. Pero paano kung may nakalimutang kaugalian, mas luma pa kaysa sa anumang pamahiin, na tahimik na naghihintay para magdulot ng biyaya sa'yo? Sa iba't ibang probinsya at isla, mula sa makukulay na ilaw ng Maynila hanggang sa tahimik na baybayin ng Visayas at Mindanao, patuloy ang bulungan tungkol sa isang makapangyarihang simbolo, ginuguhit ng mga naniniwala sa mga biyayang hindi laging nakikita. Ngayong gabi, muling madidiskubre mo ang simbolong iyon. Hindi lang bilang isang tradisyon, kundi bilang tulay sa pagitan ng iyong pinakamalalim na hangarin at ng pinakabukas palad na sagot ng universo. Kaya buksan mo ang isipan mo, hawakan mong mabuti ang iyong pitaka, at maging handa sa mga himalang kayang mangyari kapag nagsama ang lumang karunungan at ang bago mong hangarin. Ang pitaka ng Pilipino, tradisyon at paniniwala. Sa bawat tahanang Pilipino, ang pitaka ay hindi lang basta aksesorya, ito ay matapat na kasama, isang tahimik na talaarawan ng pang-araw-araw na pag-asa at pakikibaka. Dito nakalagay ang bunga ng mga oras ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ang mga barya na bigay ng magulang para sa baon, at ang malulutong na perang papel na maingat na inilalagay ng ina para hindi ka maubusan ng pera. Higit pa rito, ang pitaka ng Pilipino ay tahimik na saksi sa tradisyon ng mga paniniwalang hinabi sa araw-araw, palihim na gumagabay sa mga desisyon, pagbili at pangarap. Baka naaalala mo kung paano mo nakita si Lola na naglalagay ng pulang sobre o ampaw sa kanyang pitaka tuwing Lunar New Year, naniniwalang magdadala ito ng swerte at kasaganahan. O baka nakita mo na rin ang kupas na larawan ng Poong Nazareno na nakatago sa likod ng E-card, isang maliit na dasal para sa proteksyon at biyaya. O baka ikaw mismo, tulad ng karamihan, ay sinisiguradong hindi ginagastos ang unang perang natanggap tuwing bagong taon dahil ito ay pangmagnet ng pera. Mula Luzon hanggang Mindanao, may mga kwento ng mga lihim na ritual ng pitaka. May ilan na naglalagay ng pinatuyong dahon ng laurel o cinnamon stick sa loob, naniniwalang magdadala ito ng kasaganaan. Ang iba, hindi hinahayaang maubusan ng laman ang kanilang pitaka, takot na baka turuan ang universo na magdala ng higit pang kakulangan. Maging ang paraan ng pagbibigay ng pitaka ay mahalaga, maingat na iniabot ng isang ama ang bagong pitaka sa anak na may kasamang barya, para turuan na ang kasaganaan ay dapat laging may simula. Ngunit ang mga ritual na ito ay hindi lang basta pamahiin. Ito ay mga gawa ng pananampalataya, maliliit na seremonyas na ugat sa paniniwalang pinakikinggan ng universo ang iyong intensyon, kahit sa pamamagitan ng simpleng gawain. Sa Pilipinas, kung saan ang pag-asa ay laging lumilitaw kahit sa gitna ng pagsubok, natutunan ng tao na isama ang pangarap sa araw-araw na buhay. Ang pitaka, sa makatwid, ay hindi lang lalagyan ng pera, ito ay sisidlan ng mga dasal, hiling, at tahimik na tiwala na ang iyong pangangailangan ay palaging babalik sa iyo. At sa likod ng mga pang-araw-araw na ritual na ito, may bulong-bulungan sa ilang pamilya tungkol sa isang espesyal na simbolo, isang sinaunang tanda, madaling iguhit pero sapat ang lakas para baguhin ang iyong kapalaran. Ngunit bakit nga ba makapangyarihan ang mga simbolo? At paano ito naging bahagi ng espiritual na karunungan ng mga Pilipino? Yan ang misteryong susubukan nating tuklasin sa susunod. Ang lakas ng mga simbolo. Hinubog ng mga simbolo ang diwa ng Pilipino sa loob ng maraming siglo. Bago pa man magkaroon ng unang baryang piso, ang ating mga ninuno ay gumuguhit na ng mga tanda sa buhangin,
nag-ukit ng misteryosong marka sa kawayan, at nagtatahi ng mga disenyo sa kanilang hinabing damit. Bawat simbolo ay may sariling enerhiya, isang tahimik na kodigo na pinaniniwalaang tumatawag ng kalusugan, swerte, o proteksyon. Hanggang ngayon, makikita mo ang mga simbolo kahit saan. Ang anting-anting na isinusuot sa leg, pinaniniwalaang pananggalang sa kapahamakan. Ang masalimuot na disenyo sa mga banig at mga pattern sa windshield ng jeep, na madalas may mata o araw na nakapinta upang bantayan ang mga pasahero. Buhay na buhay ang kulturang Pilipino sa mga lihim na mensahe na dala ng mga simbolo, bawat isa ay tulay sa pagitan ng nakikita at di nakikita, ng pisikal at espiritual. Pero bakit nga ba makapangyarihan ang mga simbolo? Hindi lang ito dahil sa kanilang disenyo, kundi dahil sa paniniwala na inilalagay mo rito. Sa espiritual na pagsasanay, ang simbolo ay nagiging sisidlan ng iyong intensyon. Kapag gumuhit ka ng isang tanda, hindi ka lang basta nag-iwan ng marka, nagtatakda ka ng enerhiya, pabulong na sinasabi sa universo kung ano ang gusto mong matanggap. Pinatunayan pa ng agham na malalim ang tugon ng ating utak sa mga simbolo. Kahit isang puso na iginuhit sa love letter o isang krus na isinusulat bago ang pagsusulit, nagdadala ito ng pag-asa, focus, at minsan, pagbabago ng asal. Kaya sa bawat tahanang Pilipino, natural na bahagi na ng ritual ang mga simbolo. Isang bituin para sa gabay. Isang tatsulok para sa lakas. Ang infinity sign para sa walang katapusang swerte. Maging ang simpleng pagguhit ng araw o bulaklak sa notebook habang umaasang magiging maganda ang araw. At mayroon ding mga bihirang simbolo na ipinamamana sa pamilya, minsan, sobrang luma na kaya kalahati na lang ang natatanda ang kahulugan, pero ramdam pa rin ang lakas nito. Sinasabing ang mga markang ito ay nagbubukas ng pinto, nagpapapasok ng swerte, pera, o biyaya sa paraang hindi maipaliwanag ng lohika. Kaya kapag narinig mo na ang pagguhit ng simbolo sa iyong pitaka, ay makakabago ng iyong kapalaran, tandaan, hindi lang ito kwento. Isa itong buhay na tradisyon, kasing totoo ng mga pag-asang dala mo araw-araw sa iyong bulsa. At habang inihahanda mo ang sarili mong matutunan ang simbolo, itanong mo sa sarili mo. Anong enerhiya ang gusto mong anyayahan sa buhay mo ngayon? Ano ang nangyayari kapag iguguhit mo ang simbolo? May tahimik na pagbabagong nangyayari sa mismong sandaling dumikit ang iyong panulat sa loob ng pitaka at gumuhit ka ng simbolo ng may malinaw na layunin. Sa mata ng iba, mukhang simple lang ito, parang isang maliit na marka, nakatago sa pagitan ng mga resibo at barya. Pero para sa mga sumubok na, hindi maikakaila ang pagbabago. Sa kulturang Pilipino, marami ang naniniwala na ang enerhiya na inilalabas mo ay babalik sa iyo, mas pinalakas pa. Kaya kapag gumuhit ka ng simbolong pinaniniwala ang umaakit ng yaman o swerte, hindi mo lang pinapaganda ang pitaka mo, nagtatanim ka ng buto ng intensyon, isang hangaring tahimik na kumikilos sa likod ng iyong araw-araw na buhay. Ang enerhiyang pagbabago. Ikinukwento ng mga nagsagawa ng ritual na ito na may mararamdaman kang kakaibang pagbabago. May ilan na napansin ang maliliit na panalo, hindi inaasahang diskwento, perang biglang natagpuan sa bulsa, o bigla ang alok ng trabaho. May nagsasabi rin na parang nawala ang mga away tungkol sa pera, napalitan ng kakaibang katahimikan at kumpiyansa tuwing nagbabayad sila. Para bang naging magnet ang simbolo, hindi lang para sa pera kundi pati para sa positibong enerhiya at bagong oportunidad. Mga kwento ng komunidad. Si Ate Liza mula Cebu, matapos gumuhit ng simbolo sa kanyang pitaka, ay nakatanggap ng balita tungkol sa matagal ng bayad na biglang dumating kinabukasan. Si Mang Ray naman mula Davao, naniniwala na dahil sa sinaunang ritual na ito, mas dumami ang customer sa kanyang karinderya kahit hindi siya gumawa ng dagdag na effort. At may mga nagsasabi ring hindi lang ito tungkol sa malalaking milagro, kundi yung pakiramdam ng proteksyon, mas mababa ang kaba sa paggastos, at mas malaki ang pag-asa sa hinaharap. Kung saan nagtagpo ang siyensya at espiritu. Kinukumpirma ng modernong psikolohiya ang mga kwentong ito. Kapag may isinagawa kang ritual, lalo na kung may lalim ang kahulugan, nagbabago ang iyong mindset. Mas nagiging bukas ka sa mga oportunidad, mas disiplinado sa pera, at mas positibo ang pananaw. Ang simbolo sa iyong pitaka ay araw-araw na paalala ng iyong mga layunin at ng kasaganahang nararapat para sa iyo. Tinatawag ito ng mga eksperto bilang i-placebo effect, pero sa karunungang Pilipino, ito ay paniniwala. Ang mismong gawain ay nagiging dasal, hindi binibigkas, kundi isinusulat. Isang ritual na lumalago kasama mo. Hindi lang ito isang besesang gawain.
Habang inuulit mo ang pagguhit ng simbolo, lalo na kapag nararamdaman mong kumukupas ang swerte, pinapalakas mo muli ang iyong hangarin. Paulit-ulit mong sinasabi sa universo na handa ka ng tumanggap. Para sa marami, dito nagsisimula ang magic. Ang simpleng gawain ay nagiging daan, ang marka ay nagiging magnet, at ang iyong pitaka, kahit lumana, ay nagiging tahanan ng mga biyaya. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari kapag iguguhit mo ang simbolo? Nagiging aktibo kang kalahok sa sarili mong kasaganaan, co-creator ng kapalarang matagal mo nang hinihintay. At ngayon, handa ka nang tuklasin ang mismong simbolo, ang markang kayang tahimik na baguhin ang lahat. Ang simbolo, ibinunyag. Ramdam mo na siguro ang pananabik, marahil ay hinulaan mo pa kung ano ang hitsura ng sinaunang markang ito. Sa tradisyong Pilipino, ang lakas ng isang simbolo ay hindi lang nasusukat sa itsura nito, kundi sa intensyon at paniniwalang hinabi sa bawat guhit. Sa loob ng maraming henerasyon, may mga pamilya na maingat na nag-ingat ng mga espesyal na disenyo, ginuguhit ng palihim para sa proteksyon, swerte, o kasaganaan, at bihirang ibahagi sa labas ng mga pinagkakatiwalaang tao. Ngayon, matutuklasan mo ang isa sa pinakasimple, ngunit pinakamakapangyarihang simbolo, isang hugis na hindi kilala dahil sa pagiging komplikado, kundi sa malawak nitong enerhiya, ang infinity loop, na kadalasang nilalagyan ng maliit na tuldok sa gitna. Bakit infinity symbol? Sa maraming kultura, kasama na ang mga katutubong paniniwala ng Pilipino, ang infinity sign ay sumisimbolo ng walang hanggang daloy. Walang katapusang kasaganaan. Walang hanggang biyaya. Mga siklong hindi nababali. Paalala ito na anuman ang ibinibigay mo sa mundo, babalik ito sa iyo ng mas marami, tulad ng paniniwala ng iikot-ikot lang sa mga pamilyang Pilipino na ang biyaya at pagsubok ay umiikot at ang swerte ay laging nakakahanap ng paraan pabalik. Ang tuldok sa gitna na madalas idinadagdag ng mga matatanda ay sinasabing nag-ugat ng enerhiya. Pinapaalala nito na ang kasaganaan ay hindi lang dapat umiikot sa paligid mo, kundi dapat ding dumaong at maranasan mo mismo. Lihim na kasaysayan. May mga kwento mula sa mga baryo sa Visayas tungkol sa matatandang albularyo na iginuguhit ang simbolong ito sa mga tapayan ng bigas o sa mga pintuan ng bahay bilang pananggalang. Sa Luzon, may mga negosyanteng sumusulat nito gamit ang daliri sa perang papel bago ito ilagay sa kahera, tahimik na nagdadasal para sa pang-araw-araw na panggastos. Pati mga bali ay kilala sa pagguhit ng simbolo sa liham para sa pamilya bilang hiling ng tuloy-tuloy na swerte kahit nasa malayo. Paano mo iisipin ang simbolo? Isipin mo ito. Isang makinis, pahigang uwalo na maingat na iginuhit sa loob ng pitaka, maliit para maitago, pero malinaw na makikita tuwing bubuksan mo ito. Sa gitnang pinagtagpuan ng dalawang loob, may isang tuldok na matatag. Simple, elegante, at kayang gawin sa ilang segundo lamang. Bakit ito gumagana? Hindi ito tungkol sa mahiwagang tinta o espesyal na papel. Ang mahalaga ay ang istoryang nililikha mo para sa sarili mo. Na ang kasaganaan ay hindi isang besesang regalo, kundi walang hanggang ilog. Na ang swerte, tulad ng pag-ibig, ay bumabalik sa mga naniniwala sa daloy nito. Na kahit ang isang simpleng pitaka ay maaaring maging sisidlan ng mga himala. Kaya kapag dinampot mo ang panulat at iginuhit ang simbolo, tandaan mo, ikinokonekta mo ang sarili mo sa sinaunang karunungan, isang tahimik na tulay mula sa araw-araw mong aksyon patungo sa walang hanggang biyaya ng universo. Handa ka na bang bigyang buhay ang simbolo? Sa susunod na bahagi, gagabayan kita step by step sa ritual para masimulan mo na ang makapangyarihang tradisyong ito ngayong gabi. Hakbang-hakbang na ritual. Ngayong alam mo na ang simbolo, panahon ng bigyan ito ng buhay. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang paraan ng pagsasagawa ng ritual. Bawat detalye, mula sa oras, damdamin, hanggang sa paggalang sa puso, ay may kahulugan. Heto ang gabay kung paano mo iguguhit ang simbolo sa iyong pitaka ng may pinakamalakas na enerhiya. Isa, ihanda ang mga kailangan. Hindi mo kailangan ng magarbong gamit. Isang simpleng itim o asul na panulat lang, ang iyong pitaka, at isang tahimik na lugar na walang istorbo. May ilan na nagdadagdag ng dahon ng laurel o patak ng cinnamon oil sa pitaka pagkatapos, bilang paggalang sa mga lumang tradisyon ng kasaganaan, pero gumagana ang ritual kahit wala ito. 2. Itakda ang iyong intensyon. Bago gumuhit, huminga ng malalim ng ilang beses. Isipin ang totoong gusto mong anyayahan, tuloy-tuloy na kita. Pag-unlad ng negosyo. Ginhawa sa utang. O mas maraming biyaya para sa pamilya.
Mahinang bulongin ang iyong hangarin o isipin sa isipan na ang simbolong ito ay mag-akay ng walang hanggang kasaganaan at oportunidad sa aking buhay. 3. Pumili ng tamang oras. Madalas, pinipili ng matatanda ang Biyernes, swerte raw para sa pera, unang araw ng buwan, o tuwing bagong buwan para sa mga money ritual. Pumili ng oras na payapa at may pag-asa ang iyong pakiramdam. 4. Iguhit ang simbolo. Buksan ang pitaka sa malinis at bakanting bahagi, sa loob ng lagayan ng pera, sa likod ng card, o kahit sa maliit na puting papel na ipapasok mo sa loob. Maingat na iguhit ang infinity loop pahigang 8. Huminto sa gitna at dahan-dahang ilagay ang isang tuldok sa pinagtagpuan ng 2 loop. Habang gumuguhit, isipin mong may liwanag na pumapasok sa pitaka, pinupuno ito ng positibong enerhiya. Isipin mong dumarami ang iyong pera, nawawala ang stress, at dumadaloy ang mga biyaya para sa iyo at sa iyong pamilya. 5. Iselyo ang ritual. Hawakan ang pitaka gamit ang 2 kamay at pumikit. Magpasalamat sa universo, o Diyos, o sinumang pinaniniwalaan mo para sa kasaganahang paparating. Tapusin ng isang simple at makapangyarihang paninindigan tulad ng Ako'y bukas tumanggap. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng dumarating. 6. Araw-araw na paalala. Tuwing bubuksan mo ang pitaka, hayaang paalalahanan ka ng simbolo tungkol sa iyong hangarin. Kung makaramdam ka ng pag-aalinlangan o kaba tungkol sa pera, sundan ng daliri ang simbolo at ulitin ang iyong paninindigan. Panatilihing buhay ang ritual at ang enerhiya. Mga tips para sa mas mabisa na bisa. Pasasalamat, ugaliing magpasalamat sa bawat perang natatanggap o ginagastos. Pagiging bukas palad, kahit maliit na pagbibigay, tulad ng barya sa nangangailangan, ay nagpaparami ng biyaya. Iwasan ang negatibong salita, huwag magkwento ng di kulang malapit sa pitaka. Panatilihing positibo ang mga salita at enerhiya nito. Tandaan, hindi pa mahiin ang ritual na ito, ito'y pananampalataya, aksyon, at paniniwalang ang maliliit na pagbabago ay kayang magbukas ng malalaking pinto. Sa susunod na bahagi, tuklasin natin ang mga tunay na kwento ng mga Pilipinong sumubok ng simpleng ritual na ito, at kung ano ang nabago sa kanilang buhay. Tunay na resulta, mga karanasan ng Pilipino. Ang tunay na kapangyarihan ng ritual ay hindi lang nakatali sa tradisyon, nasa mga kwento ito ng mga sumubok ng tahimik at tapat, at nakitang unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Sa buong Pilipinas, mula sa masisikip na kalsada ng lungsod hanggang sa tahimik na mga baryo sa bundok, parami ang muling nakakatuklas ng simpleng hiwaga ng pagguhit ng simbolo sa pitaka. Nakakagulat at nakaka-inspire ang kanilang mga karanasan. Kwento ni Ate Mila, ang hindi inaasahang tulong. Sa Quezon City, si Ate Mila, isang single mother na may 3 anak, ay narinig ang tungkol sa ritual ng infinity symbol mula sa pinsan niya. Duda pero umaasa, iginuhit niya ang simbolo sa isang Biyernes ng gabi habang mahina niyang binubulong ang panalangin para sa kaginhawaan sa pera. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang malayong kamag-anak na nag-alok ng tulong sa bayarin ng mga bata, isang tulong na hindi niya hiningi. Parang narinig ng universo ang tahimik kong dasal, ani niya, luhaan ang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal, naramdaman kong may sumusuporta sa akin. Himala sa karinderya ni Mang Tonyo. Sa Iloilo, si Mang Tonyo na may maliit na karinderya ay nahirapan dahil matumal ang negosyo. Matapos mapanood ang video tungkol sa simbolo, palihim niyang iginuhit ito sa loob ng kanyang pitaka at inulit ang paninindigan tuwing umaga bago buksan ang tindahan. Ilang araw lang ang lumipas, dumami ang suki at lumobo ang kita, doble na sa dati pagdating ng buwan. Hindi lang sa pera ang epekto, ani niya. Pati pakiramdam ko gumaan, mas magaan ang loob, mas umaasa. Siguro binuksan ng simbolo ang pinto, pero binuksan ko rin ang puso ko sa posibilidad. Mga kwento ng delay. Maging ang mga overseas Filipino workers, OFOs, ay niyakap ang ritual na ito. Si Ana, na nagtatrabaho sa Dubai, ay nagpadala ng kwento sa lokal na Filipino community group. Iginuhit ko ang simbolo sa maliit na card at inilagay sa pitaka. Biglang dumami ang maliliit na biyaya, dagdag na oras sa trabaho, diskwento sa grocery, pati regalo mula sa mga kaibigan. Marahil aksidente lang, pero napalapit ako sa Pinas at mas naging positibo ang pananaw ko sa hinaharap. Araw-araw na himala, tahimik na kumpiyansa. Hindi lahat ay nagkukwento ng panalo sa loto o limpak-limpak na pera, pero karamihan ay may isang tema, mas gumagaan ang kalooban, may hindi inaasahang tulong,
at may kapanatagan sa usaping pera. Ang ilan ay napansin na nabawasan ang kanilang pag-aalala sa gastusin, ang iba naman ay nakakatanggap ng maliliit na biyaya, refund, bonus, o dating utang na biglang nabayaran. Ang nag-ugnay sa lahat ng karanasang ito ay hindi lang ang simbolo, kundi ang pag-asa at aksyon na na-inspire nito. Komunidad ng mga naniniwala. Sa mga online forum at local Facebook groups, nagbabahagi na ng karanasan ang mga Pilipino, nagbibigay ng payo, lakas ng loob at pasasalamat. Marami ang nagsasabi na ang ritual ay hindi lang nagdadala ng pera, nagbibigay din ito ng pananampalataya, nag-ugnay sa mga tao, at binabago ang pananaw sa kasaganaan at pagsubok. Pinapatunayan ng mga kwentong ito na minsan, ang pinakamaliit na ritual ang nagbibigay ng pinakamalaking epekto. Sa bawat pagguhit mo ng simbolo sa iyong pitaka, sumasali ka sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang komunidad, isang komunidad na naniniwala sa posibilidad ng pagbabago, gaano man kasimple ang simula. Agham ng paniniwala. May mga nagtatanong, totoo ba talaga ito? O guni-guni ko lang? Ang sagot, ayon sa karunungang Pilipino, ay magkasama ang pananampalataya at pagkilos. Pero kahit ang makabagong agham, ay may makapangyarihang paliwanag tungkol sa mga ritual na mahalaga sa ating puso. Lakas ng placebo at positibong isip. Pinag-aralan ng mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo ang tinatawag na placebo effect, kung saan may tunay na epekto ang ginagawa ng tao dahil naniniwala siya dito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ating paniniwala ay kayang magdulot ng tunay na pagbabago sa ating utak, mula sa emosyon hanggang sa pagharap sa mga pagsubok. Kapag gumuhit ka ng simbolo sa pitaka ng may pag-asa at malinaw na intensyon, hindi ka lang basta nagmamarka, sinasanay mo ang iyong isipan na makakita ng mga posibilidad, mapansin ang mga oportunidad, at kumilos ng may kumpiyansa. Ang positibong pananaw na ito ay nagdudulot ng ripple effect. Mas madali mong napapansin ang mga pagkakataong swerte o tamang timing. Mas kalmado at matalino kang humawak ng pera. Mas bukas ka sa mga solusyon na dati mong hindi napapansin. Paraan ng Pilipino, paniniwala at pamilyang enerhiya. Matagal nang alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng paniniwala, malalim na pananalig na lagpas sa lohika. Madalas, minamana ito sa pamilya, panalangin ng lola, pamahiin ng nanay, tahimik na pag-asa ng tatay. Kapag naniniwala ang isang pamilya sa ritual, nabubuo ang isang makapangyarihang shared energy. Ang enerhiyang ito, na tinatawag ding bayanihan sa kultura natin, ay kayang magpagaan ng mahihirap na panahon at gawing mas matamis ang mga biyaya. Hinuhubog ng intensyon ang katotohanan. Parehong sang-ayon ang mga spiritual na guro at mga psychologist. Kung saan mo ibinabaling ang iyong atensyon, doon ka mas unlad. Kung kasaganaan ang iniisip mo, mas dadami ito, magsisimula sa puso, tapos dadaloy sa iyong buhay. Ang pagguhit ng simbolo sa pitaka ay isang paraan ng pagtutok sa iyong intensyon, na para bang sinasabi mo sa sarili at sa universo. Ako ay handang tumanggap. Ako ay bukas sa mga oportunidad. Nagtitiwala ako sa agos ng biyaya. Pinagdugtong ang mundo, siyensya at espiritu. Kaya, ito ba ay mahika o mindset? Sa totoo lang, pareho. Kapag pinagsama mo ang lumang tradisyon ng Pilipino at makabagong pag-unawa, matutuklasan mo ang isang simpleng katotohanan, ang paniniwala sa iyong kakayahang tumanggap, at ang paggamit ng maliliit at makabuluhang ritual, ay kayang baguhin hindi lang ang laman ng iyong pitaka, kundi pati ang pananaw mo sa buhay. Sa susunod, gagabayan kita ng dahan-dahan kung ano ang dapat asahan, at hindi asahan, mula sa ritual na ito, para magamit mo ang karunungang ito ng may respeto at balanse. Babala at etika. Madaling ma-excite sa mga ritual na nangangako ng kasaganaan, lalo na kapag naririnig mo ang mga kwento ng biglaang biyaya at swerte. Pero tulad ng anumang kasangkapan o tradisyon, ang simbolo sa iyong pitaka ay dapat gamitin ng may karunungan, paggalang, at matibay na puso. Huwag asahan ang biglaang himala. Bagamat maraming Pilipino ang nakaranas ng positibong pagbabago, hindi ito garantiya na biglang magpapakita ang milyon-milyong pera. Hindi ito shortcut o magic trick, ito ay pagsasanay ng pananampalataya, pasensya, at pagiging bukas sa mga oportunidad ng buhay. Ang tunay na kasaganaan ay kadalasang galing sa sipag, bukas palad na puso, at kagustuhang magbago. Gamitin ang simbolo bilang gabay at paalala, hindi bilang pamalit sa pagsisikap o katapatan. Maging maingat sa kasakiman. Kung sakim o naiinggit ang puso mo, maaaring mawala ang bisa ng ritual. Laging paalala ng matatanda, hindi lahat ng sobra maganda.
Lapitan ang ritual na ito na may pasasalamat sa kung anong meron ka na. Tandaan, ang tunay na kasaganaan ay hindi lang pera, kundi kapayapaan, pagmamahal, at ligaya ng pagbabahagi. Igalang ang simbolo. Pahalagahan ang simbolo at ang ritual. Huwag itong ibahagi para lang kumita o gamitin sa panloloko. Ito ay ginawa para magtaas, hindi mang-exploit. Kung may nagbebenta sa iyo ng i-espesyal na bersyon o nagsasabing sila lang ang may lihim, mag-ingat. Ang tunay na lakas ay nasa paniniwala, intensyon, at aksyon mo, hindi sa mamahaling gamit o komplikadong seremonya. Panatilihin ang integridad. Laging samahan ng katapatan ang iyong mga ritual. Huwag gamitin ang pitaka para itago ang perang nakuha sa hindi tapat na paraan. Ipakita sa gawa ang positibong intensyong gusto mong makamit. Kapag tumanggap ka ng biyaya, ibahagi rin sa iba, kahit sa simpleng paraan. Makinig sa sariling karunungan. Bawat tao ay may sariling paglalakbay. May ilan na agad nararamdaman ang pagbabago, ang iba naman ay dahan-dahan ang resulta. Magtiwala sa iyong kutob at huwag pilitin ang resulta. May sariling panahon ang universo, at minsan, ang sagot sa panalangin mo ay leksyon, hindi gantimpala. Pangwakas na paninindigan at ritual na basbas. Bago mo muling ilagay ang pitaka sa bulsa, huminga ng malalim at igalang ang hangarin na inilaan mo. Sa kulturang Pilipino, ang pagtatapos ng ritual sa pasasalamat at basbas ay nagsisilbing selyo ng iyong enerhiya at ipinapadala ang iyong mga hiling sa universo. Paninindigan. Hawakan mo ng marahan ang iyong pitaka. Tumingin sa simbolong iginuhit mo at bigkasin ang mga salitang ito, malakas o sa iyong puso lamang. Ako ay sisidlan ng kasaganaan. Sa bawat pagbukas ko ng pitaka, binubuksan ko rin ang aking buhay sa mga biyaya. Naway ang bawat pisong papasok ay magdala ng ligaya, at ang bawat pisong ginagastos ko ay bumalik ng higit pa, sa anyo ng kabutihan, oportunidad, at kapayapaan. Nagtitiwala ako sa daloy ng kasaganaan, at lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng natatanggap ko. Damdamin mo ang mga salitang ito, hindi lang bilang isang hiling, kundi bilang gabay sa araw-araw mong buhay. Paalalang ang iyong kapalaran ay konektado sa iyong pananampalataya, mga gawain, at ang tapang mong maniwala sa mas magagandang araw. Basbas ng ritual. Tahimik na magpasalamat sa universo, Diyos, o sa iyong pinaniniwalaang mas mataas na kapangyarihan. Isipin mong may banayad na liwanag na bumabalot sa iyong pitaka, pinupuno ito ng positibong enerhiya at proteksyon. Kung gusto mo, ibulong ang simpleng basbas na Pilipino tulad ng salamat sa lahat ng biyayang dumarating. Gabayan mo ako at ang aking pamilya, ngayon at magpakailanman. Sa bawat paghawak mo sa iyong pitaka, hayaan mong ipaalala ng enerhiyang ito na ang kasaganaan ay nagsisimula sa iyong kalooban, at ang bawat maliit na gawa ng pananampalataya ay kayang magbukas ng mga bagong posibilidad. Dalhin mong taas noo ang iyong pitaka, hindi lang dahil sa laman nito, kundi dahil sa kinakatawan nito ngayon, pag-asa, pasasalamat, at ang di matitinag na koneksyon sa bukas palad na diwa ng pusong Pilipino. Outro call to action. Kung na-inspire ka ng ritual na ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa, libo-libo ang tahimik na sumasabay sa iyo, iginuguhit ang parehong simbolo, binibigkas ang parehong hiling, at pinipiling maniwala sa mga bagong simula. Huwag mong sarilihin ang karunungang ito. I-share mo ang video o mensaheng ito sa mga kaibigan at pamilya na baka kailangan ng kaunting pag-asa o paalala ng tahimik na lakas na nasa loob nila. Mag-comment din sa ibaba kung nasubukan mo na ang wallet ritual o kung balak mong simulan ito ngayong gabi. Ang kwento mo ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung naramdaman mong may nagbago sa puso mo o kahit bahagyang pag-asa lang, tara, bumuo tayo ng komunidad kung saan ang kasaganaan ay pinapasa, hindi lang hinihiling. Like, share, at subscribe para sa mas marami pang karunungan, ritual, at totoong kwento ng pag-asa at kasaganaan na Pilipino ang timpla. Tanong para sa iyo. Ano ang gagawin mo kung ang isang maliit na simbolo ay totoong magbukas ng bagong biyaya sa iyong buhay? Ibahagi mo sa comments, mag-inspirahan tayo na maniwala, sumubok, at tumanggap. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Naway lagi kang puno, ang iyong pitaka, tahanan, at lalo na ang iyong puso.